At ayan mga ka-crypto, sa video po na ito ay pag-uusapan po natin ang best altcoins to avoid in 2026. The slow rug cycle is real. Yan, dito po sa mundo ng crypto, sanay na tayo sa mga biglaang pagsabog. Yung tipong paggising mo, wala na yung pera mo dahil sa isang malaking hack o headline. Pero alam nyo ba na may mas nakakatakot pa kaysa sa biglaang pagbagsak? Ito po ang tinatawag nating slow rug. Ang slow rug ay parang pag-ubos ng load sa cellphone mo nang hindi mo namamalayan. ₱1 dito, ₱2 doon, hanggang sa zero ka na. Sa crypto, ito yung proyektong may malaking hype sa simula, sikat, pero unti-unting namamatay ang development, lumilipat ang mga users, at ang presyo. Para po itong gripo na may tagas. Dahang-dahang nauubos ang value hanggang sa wala na. Ang masaklap, wala itong dramatic collapse. Hindi ito headline material. Ito ay dahang-dahang pag-fade lang hanggang sa maging bahagi na ito ng tinatawag nating altcoin graveyard. Ngayon, tuwing may bull run, parang kabote na nagsisulputan ang mga bagong project. Lahat sila ay next big thing, lahat sila ay Bitcoin killer. Pero ang totoo, ang market ay parang isang siksikang jeep. Maraming gustong sumakay, pero hindi lahat pwedeng makaupo. Ayon sa mga huling observation nitong 2026, ang problema ng graveyard o sementeryo ng mga altcoins ay mas malala na ngayon. Maraming barya ang maraming coin ang mukhang unstoppable sa simula, pero kapag lumamig na ang market, dito mo makikita kung sino ang may tunay na gamit at sino ang umaasa lamang sa hype. Kaya ginagamit po natin ang CMC Altcoin Season Index para malaman kung saan pupunta ang pera. Kapag 75% ng mga top 100 coins ay tinalo si Bitcoin sa loob ng 90 days, ayan na, altcoin season na. Pero heto po ang harsh truth. Karamihan sa mga coins na ito ay hindi nagtatagal sa tuktok. Marami sa kanila ang hinding-hindi na babalik sa kanilang dating all-time high. Parang yung dati mong kabit. Maingay sa simula, pero kinalaunan nakalimutan na ng mundo. Ngayon, kailangan po nating linawin ito. Ang slow rug ay hindi po laging ibig sabihin ay scam o nakaw. Minsan po ay totoo ang team, gumagana ang tech at legal ang lahat. Ngunit ang problema, ang narrative at rotation. Sa crypto, ang bilis magbago ng panlasa ng mga tao. Kung ang token mo ay walang malinaw na value capture o pakinabang, kahit gaano pa kaganda ang website ninyo, babagsak at babagsak yan. Isipin po ninyo ang mga higante noon tulad po ng Algorand, EOS at saka Tezos. Yan, Tezos. Dati sila yung bida sa mga usapan. Pero sa paglipas ng panahon, ang atensyon ng mga developers at ang liquidity ay lumipat na po sa iba. Naiwan silang nakatunganga sa chart habang ang presyo nila ay malayo na sa kanilang peak. Ang tech po nila ay gumagana pero pagdating po sa demand, parang ghost town. May kalsada, may kuryente, pero walang tao. Kapag ang kompetisyon ay mas mabilis sa iyo, para ka lang tumatakbo sa treadmill. Pagod ka na pero nasa iisang lugar ka pa rin. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang mga sikat ngayon.
Ang mga Layer 2 ecosystems tulad ng StarkNet at saka ZK Sync. Ayan, StarkNet at saka ZK Sync. Napakahusay po ng kanilang technology. Bleeding edge, ika nga. Ayan. Pero kahit na lumalaki ang kanilang network, ang mga tokens nila ay nakakaranas po ng matinding pressure. At ang tanong ay bakit? Yan, dahil madalas po ang mga holders ay walang nakikitang direktang pakinabang sa pag-hold ng token. Ang network ay lumalago, pero ang token value ay parang hininga ng taong bagong gising, mabigat at pababa. Kahit ang mga bagong layer 1 tulad po ng Aptos at saka Near ay nahaharap po sa parehong hamon. Hindi sapat ang strong infrastructure. Kung walang adoption, walang tamang incentives, at walang sustainable demand, ang dulo ay iisa lang. At huwag po nating kalimutan ang extreme case tulad ng Luna. Isang malaking paalala na kapag ang tiwala o trust ay nabasag na sa crypto, ang recovery ay halos imposible na. Ang pagbabalik po ng tiwala sa crypto ay kasing hirap ng pag-aayos ng nabasag na salamin. Kahit pagdikitin mo, kitang-kita pa rin ang lamat. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang mga red flags na dapat po nating bantayan ngayong taong 2026. Yan, ngayon pong taong 2026, ang atensyon ng market ay mas mabilis na kaysa sa kidlat. Paano mo malalaman kung ang barya mo ay papunta na sa slow rug? Una, kapag ang activity ng project ay tuloy-tuloy na bumabagsak, yan po ang unang sinyales. Ayan, pangalawa, kapag ang development ay bumagal na. Yung tipong ang huling update sa GitHub ay noong panahon pa ng Kastila. Pangatlo ay bantayan po natin ang mga token unlocks. Kung ang mga tokens ay nilalabas lang para sa mga insiders at walang real value na binibigay sa mga holders, isa itong malaking babala. Kapag ang buong ecosystem ay nakadepende lang sa emissions o short-term farming hype, asahan mo na ang negative side nito ay magtatagal ng maraming taon. Ang crypto ay hindi kailangan ng daang-daang magkakaparehong chains at tokens. Karamihan sa kanila ay ginawa lang para sa hype at hindi para magtagal. Ang pagbili sa mga ganitong coin ay parang pagbili ng ice cream sa tanghaling tapat. Enjoy ka sa simula, pero bilis-bilisan mo dahil matutunaw din yan. At ayan, bilang panghuli, ay ang taong ito, 2026, ay magiging isang sorting phase. Ang susunod na altcoin season ay lilikha ng mga bagong milyonaryo, pero ilalantad din nito kung aling mga project ang walang staying power. Ang mga proyektong patuloy na nag-i-improve, may tunay na users at nakakagawa ng real demand ang siyang mananatiling nakatayo. At pagdating po sa iba, tahimik silang maglalaho sa background tulad ng mga nakaraang cycles. Ang slow rug ay isa po sa mga pinakakaraniwang paraan ng pagkawala ng pera. Hindi sa isang malaking sabog, kundi sa dahang-dahang pagkabulok ng iyong portfolio habang hinihintay ang pagbangon na hinding-hindi na darating. Ang pag-hold ng token na walang kwenta ay parang pag-aantay sa barko sa airport. Maling lugar ka na, maling panahon pa. Kaya lagi pong mapanuri at huwag pong magpadala sa mabulaklak na salita ng mga developers. Yan, basahin po natin dito yung listahan na ibinahagi ni Eric Quende. Yan, mga slow, rug, scam at saka dead projects. Nandyan po ang Monad, Starknet, ZK Sync, Scroll, Tyco, Mantle, Algorand, Luna, Aleo, Mina, Linya,
Boba Network, Aptos, Cosmos, Near, Rootstock, Cardano, Stellar, Chronos, Axelar, Astar, Beatensour, Celo, Zircuit, EOS, Sonic, Injective. Yan, marami pa siyang ibang binanggit dito sa kanyang listahan, pero check na lamang po ninyo sa kanyang original na post sa kanyang X account. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.